Pagbaliktad ng desisyon ng korte. Impeachment. Pagbubutuhan muli, panalo na. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ho, matindi, mainit na naman itong ating tatalakayin mga kaibigan, sapagkat dito ho sa mga nangyari sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ano ang nangyari na? Pagbubutuhan muli. Like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, bibigyan po natin ng linaw ito. Dahil galit na ho ang taong bayan. Huwag nating isama ang tagasunod ni Sara Maupusit. Napakarami na ho ang nagbibigay ng kanilang public opinion tungkol dito sa impeachment. Ano ang the end nito? Ano ang kahahantungan nito? Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong pagbubutuhan muli diyan po sa loob ng Senado. Kailan ito pagbubutuhan? Pag po kayong aalis, huwag kayong bibitaw. Kailangang malaman nyo po ito, mga kaibigan, importanteng mahalaga na mapanood nyo ito, sapagkat ito po ang kasagutan. Shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Eto, nako, ay matindi ho ito. Nandiyan ho, ipa-plus ko muna sa screen. Nandyan si Gatchalian, nandyan si Sara Maupusit. Ay sandali lang bago tayo dumiretso. Alam nyo, nung unang lumabas ang case na impeachment, hindi pa masyadong mainit ang usapin noon. Ito si Gatchalian ay siya nagtutulak na kailangan litisin si Sara Duterte diyan po sa Senado. Bakit? Ano ang nangyari ho? Bigla ang bumaligtad ito pagkatapos ng eleksyon. Nung wala pang eleksyon, kabi-kabila ho ang interview nito. Kabi-kabila ang interview nito. Interview sa ANC, napanood ko, na ang sabi niya kailangang matuloy ang impeachment. Ba't ngayon ang nangyari ba? Siya pa, mga kaibigan, ang bumoto para i-archive ang impeachment nung nakaraang botohan. Balimbing pakitang tao lang mga kaibigan, itong Gatchalian na ito. Ituloy na natin, pinadaanan ko lang kung kaunti. Ano po ang nakalagay diyan? Impeachment pwedeng ma-revive via 5 senator votes. Ayon ho kay Senador Win Gatchalian. Mga kaibigan, any reaction po? Gusto ko munang kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo na itong impeachment ay muling ma-revive, buhayin sa pamagitan po ng 5 boto ng mga senador? Nako, ay matindi ho ito, mga kaibigan. Babasahin ko, nandyan naka-flash sa screen. Maaari umanong buhayin muli ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung 5 senador ang bubotong pabor na alisin ang kaso sa archives ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Dapat po bang paniwalaan natin ito? Ako po ay nagtatanong lang. Dahil kung 5 senador lang ho ang buboto para ma-archive, para mabuhay, ituloy ang impeachment, pag-usapan muli, ay panalo na talagang mabubuhay ito. Baka tayo nililito lang ho nito, mga kaibigan. Ang tanong ko dito, hindi malinaw. Baka ito nagpapakagat lang, nagpapaasya. Saan manggagaling ang boto ng 5 senador? Sa mayorya ba? Sa ito sa kakampi ni Sara Duterte? Doon pa manggagaling? Hindi mo malinaw, di ba, mga kaibigan? Ba't kung magagaling ang boto kahit saan, basta senador? Basta senador boboto ng 5 senador. Kung sila ay boboto, panalo na talagang mabubuksan ito. Nililinaw po natin dahil hindi nakasaad dito na sabi nga ni Gatchalian, pwedeng buhayin at matuloy ang impeachment
Kapag nagbutuhan ng 5 senador lamang, ang tanong, sino itong mga senador na boboto? Ito ba ay galing sa senador ni Sara Duterte? Hindi ho malinaw, kaya paasa to na yan ho ay gagawin. Kailan po gagawin, mga kaibigan? Ito, complete details maya-maya. Ano yan, sa ilalim umano ng Senate rules ay pwede na sa iboto ng 5 senador ay maibabalik ang impeachment case. Maliwanag, mga kaibigan. Ito ay matapos ang naging desisyon ng Senado na archive ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa botong 19-4-1. Nalagang, the other mode is about majority. We can suspend the rules and we will suspend the rules. We can vote to bring back the articles. Hindi ko na babasahin yan. Sani Gatchalian sa isang ambos interview nitong Biyernes. Nako. The other mode is by a vote of majority. The other vote galing sa majority. Hindi yung malinaw dito, mga kaibigan, kung ano ang tunay na rules. But bueno, ay abangan po natin ito, mga kaibigan. Data po at hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, napakaliwanag diyan na pwede mabuhay ang impeachment at pwedeng hukayin pa, pwedeng talakayin sa utoso ng boto ng 5 boto ng mga senador. Kailan ho ito mangyayari at kailan pag-uusapan, kailan bubuhayin? Kapag nagkaroon ho ng pagkakataon na bumaliktad ng desisyon ang ating Korte Suprema dahil nag-file ho ng motion ang Kamara na kailangan balik na rin ang unang desisyon nila na unconstitutional. Yan po ang nakasad na nakapile sa motion ng Kamara, mga kaibigan. Naniniwala po ba kayo na ito'y kailangan balik na rin? Basers man o hindi, karapatan niyo ho magbigay ng anumang public opinion diyan ho sa comment section, mga kaibigan. Nako, ano na ang mangyayari ho dito? Kung sakaling bumaliktad man ang hatol ng korte na ituloy at nagkaroon sila ng pagkakamali, kahit ito nagkamali ang korte, alam po natin yan, wala pang henerasyon na korte na umaamin sila na nagkamali. Sila po ay gumagawa ng paraan na magandang explanation na may kaugnayan para matuloy ang impeachment. Mangyayari at mangyayari po yan kung ano ang hatol ng impeachment, mga kaibigan. Lingsi po yan. Yung mga nasa judge nga matatalino kaya gumagawa sila lahat ng paraan na kahit nagkamali ang kanilang mga hatol, ang desisyon pa rin nila ay maganda at ika nga po hindi mababahiran ang kanilang profesyon. Ganyan sila katindi. Hindi, nagkamali kami. Hindi ho. May mga ginagamit ho silang mga salita para lisin kung paano sila nagkamali. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.